channel. This is Clarice, ang inyong number one. So for today's video mga kautang ay pag-uusapan natin yung positive side at negative side or mga advantage or disadvantage about sa mga submitting entities sa Credit Information Corporation or sa CIC. At bago yan mga kautang, gusto ko lang sabihin sa inyo kung kayo po ay employed or self-employed at talagang naghahanap kayo ng legit na bank personal loan. Yes mga kautang, they offer minimum of 20,000, maximum of 2 million pesos. Please take note that all applications submitted is subject for bank approval. Mga kautang, ito po lahat ng mga requirements na kakailanganin sa pag-apply. At kung meron kayong mga katanungan regarding dito, can you email me right away, clariza@gmail.com. So, eto na nga mga kautang. Excited akong pag-uusapan to, itong mga submitting entities sa CIC mga kautang. Kasi dapat po aware tayo sa mga ganito. Kahit ang isang loan application mga kautang is naka-SEC registered, although naman naka-SEC registered naman lahat, pero dapat alam natin kung ito po ba ay submitting entities or hindi. Baka kasi mga kautang, iniisip niyo yung mga submitting entities lang is yung mga legit talaga na mga utangan yung pamalakihan. Pero ngayon mga kautang, kahit ang isang utangan online or mga loan application are submitting entities na dito sa CIC mga kautang. So, dapat beware tayo sa mga ito. Bakit nga ba dapat tayong mag-ingat sa mga ganito? Mga kautang, yung positive side dito sa submitting entities sa CIC or sa Credit Information Corporation, kapag ang isang utangan mga kautang ay nagsasubmit ng ating mga credit record dito sa CIC is big help. Big help para sa atin kung kayo ay isang good payer. Kung kayo ay nagbabayad on time, walang mga late dues mga kautang, kasi nakikita yan ng kapwa nagpapautang, lalong-lalo na itong kapwa nagpapautang is nagsasubmit din dito sa CIC mga kautang. Kapag ang isang pang-utang ay nakita nila mga kautang na ang galing mong magbayad, nagpipay ka on time, hindi ka nag-overdue, yung mga ganyan mga kautang, is nakakatulong ito, na ma-offeran ka pa ng iba pang pautang sa iba pang nagpapautang. So, naintindihan nyo ba mga kautang? Kung baga mga kautang, nas-establish natin yung ating credit score, yung ating credit history, napapaganda natin ang ating credit score. At alam nyo ba mga kautang, itong mga bank personal loan or mga other like pautang like mga motor loan, car loan, is tinitingnan din nila yan mga kautang. So kapag maganda na yung ating credit history, makaganda na yung ating credit record, ang dami ng mga pautang na pwede nating utangan kapag tayo ay nagkaroon ng emergency. Kasi hindi natin makikita kung kailan darating yung mga emergency sa buhay natin mga kautang. Bigla-bigla na lang yang susulpot kapag kayo ay may credit record, magandang credit history mga kautang. Tiyak hindi ka mahihirapan kung saan ka na naman uutang. Pero mga kautang, ano nga ba ang disadvantage kapag tayo ay nasa CIC, yung credit history natin is makikita dito. Yes mga kautang, kapag hindi kayo good payer, kapag nalilate kayo, kahit 2 days, 6 days yan mga kautang, kahit ilang buwan man yan, is makikita yan ng kapwa nagpapautang. At dyan mga kautang, hahatak pababa ang iyong credit score. Kapag yung credit score nyo mga kautang ay sobrang baba, kahit gaano pa yan kalaki yung sahod mo, isipin natin sumasahod ka ng 30,000, 25,000, pero yung credit score mo mga kautang is sobrang baba dahil doon sa mga past dues mo, dahil doon sa mga utang na hindi mo agad na bayaran, is mahihirapan ka talagang ma-approve. Kasi mga kautang, ang dami ko nang na-encounter as a
one of nagpa-process ng mga bank personal loan mga kautang, no, kasi we have na meron kaming permission to process. Ang dami ko nang natulungan mga kautang na nanghihinayang ako sobra kasi qualified sila doon sa monthly income nila. Kasi sobrang taas ng monthly income nila, like 25,000, 30,000. Ang iba pa nga mga kautang is 40,000. Pero pagdating doon sa loan evaluation mga kautang, kasi alam naman natin pag bangko, sinusuri talaga nila yan mga kautang. Nakikita talaga nila kung ikaw ba ay marunong magbayad, makapagbayad ka ba on time, wala ka bang mga due or mga other utang na hanggang ngayon hindi mo pa nabayaran. Yan yung pinaka-worst mga kautang. Kung meron ka pang utang, no, kahit ilang years na ang lumipas, is nakikita pa rin nila yan. Kaya yan yung pinakamasaklap kapag kayo ay hindi nakapagbayad on time. Pero mga kautang, huwag kayong mag-alala, no, kasi itong credit score natin na baba, na sobrang baba na, ay may chance pa yan mga kautang na tataas, no? Bigyan nyo lang, magkakaroon lang kayo mga kautang ng 1 taon or more on 2 years, 1 years, pagagandahin nyo ulit yung inyong credit history. Or magbabayad kayo on time sa lahat ng mga utang nyo mga kautang, tataas ulit yung credit score nyo mga kautang, no? Kasi hindi naman, may chance pa naman talaga mga kautang, no? Huwag kayong mag-alala kung sa ngayon ay sobrang baba ng credit score ninyo. Sikapin nyo mga kautang, no? Lalong-lalo na sa lahat ng nangungutang online. Kasi ang dami ng mga utangan ngayon, no? Kahit itong mga loan application is submitting entities na sa CIC. Yun yung akala natin, no? Yung mga utangan online is hindi submittings. Ang dami na. Pero hindi pa lahat. Hindi pa naman lahat. Pero kung sino yung talagang legit mga kautang, like kay Mabilis Cash, kay Digido, nakita ko yan, kay Cash Express, mga kautang, sa lahat ng mga legit na papautang kagaya ng Tala, submitting entities yan. And please mga kautang, no, kapag kayo nga ay na-approve sa mga ganitong mga utangan na legit talaga na maaasahan, gawa natin ng paraan mga kautang na hindi masisira yung paying habits natin dito na dapat makapag-pay tayo on time. So, dapat mga kautang, no, hindi tayo basta-basta uutang kapag hindi talaga natin need yung pera, or hindi tayo basta-basta uutang mga kautang kapag alam natin hindi pa darating yung pera natin para maipangbayad. Kasi ang iba mga kautang, sige, uutang na ako, 2 days lang naman, Jo. Ganun yung iniisip, pero dapat hindi mga kautang, no, sa mga utangan online. Kasi hindi lang ganyan. Ang iba pa is may mga interest na nadadagdag. So, another utang na naman. So, dapat pag-isipan talaga nating uutang tayo sa mga utangan online. At mga kautang, sana po ay mas naliwanagan kayo dito about sa meeting entities dito sa CIC mga kautang. At mga kautang, sana po ay patuloy nyo pa rin akong panoorin at panoorin nyo hanggang dulo yung mga videos na i-upload ko sa inyo, na i-review ko sa inyo. Dahil sasabihin ko sa inyo kung ito ba ay submitting entities o ito ba ay nakasec registered, kasi it can help us mga kautang, no, na makapag-decide kung dapat nga ba tayong umutang dito, may pera na ba tayo kapag mag-due na tayo dito. Dapat yan talaga yung inaisip natin, at kasama na dito yung interest. Kung mababa lang ba talaga yung interest, kung kaya ba nating bayaran, huwag padalos-dalos umutang mga kautang sa kahit anumang utangan online. At sana nga po mga kautang ay nakatulong itong video na to. At speaking of mga other alternatives loan app na hindi nyo kailangan i-install, no, yung mga 0% sa unang hiram, na mga may 30 days sa unang hiram, is ilalagay ko yung link sa description box or sa pen comment section ng video na ito. Once again mga kautang, this is Clarice, ang inyong number 1 palautang, dahil utang is life. Bye 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 mga kautang.